Nagkita na kayo ni Willie? Bawal mo siyang tignan. Production intern ako within the studio. Huwag mo siyang lalapitan. Kapag magkakasalisi kayo, umiwas ka ng tingin talaga. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga revelasyon tungkol kay Willie Revillame matapos mag-viral ang isang podcast episode kung saan may dating production intern na nagbahagi ng umano'y mga mahihigpit na patakaran sa set ng Wowowin at Wowowi. Mula sa sinasabing no eye contact rule, pag-iwas daw ng mga staff sa hallway kapag dadaan si Willie, hanggang sa mga kwento ng panenermon at takot umano sa production, muling nabuhay ang matagal ng kontrobersya tungkol sa ugali ng tinaguriang idol ng masa. At habang mas lumalakas ang usapan online, lalong nahahati ang opinyon ng publiko tungkol sa tunay na ugali ng veteran TV host. Nagsimula ang panibagong issue matapos mag-guest ang ex-production intern na si Dex Conche sa isang podcast kung saan ikinuwento niya ang umano'y mga unwritten rules sa likod ng mga programa ni Willie. Isa sa pinaka-viral na revelasyon ay yung sinasabing bawal daw direktang tumingin o makipag-eye contact kay Willie ang mga interns. Ayon pa sa kanya, kapag naglalakad daw si Willie sa hallway, kailangan agad umiwas o tumabi ang mga staff para hindi siya makasalubong. May mga pagkakataon pa raw na may interns na nagkukulong muna sa banyo o biglang lumiliko ng daan kapag paparating ang host. Mas naging controversial ito dahil sinabi rin niya na kapag may lumabag daw sa mga rules na ito, hindi mismong intern ang unang mapapagalitan kundi ang kanilang supervisor. Ayon sa kanya, may takot noon sa production dahil baka mawalan ng trabaho ang mga nasa taas kapag may nagawang mali ang interns. What? Kasi ang mafa-fire yung supervisor. Dahil dito, marami ang nagsabi online na parang sobrang higpit at hindi na raw normal ang ganitong klase ng environment sa trabaho. Pero matapos mag-viral ang mga clips online, nagsalita na rin si Willie Revillame para pabulaanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Pero bago ang lahat, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Isang simpleng click lang pero malaking tulong yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sa kanyang programang Will to Win, diretsahan niyang itinanggi ang mga claim na bawal siyang tingnan o lapitan ng staff at interns. Ayon kay Willie, puro paninira at kasinungalingan lamang daw ang mga lumalabas na kwento tungkol sa kanya. Tinawag pa niyang sinungaling ang nagpakilalang dating intern at sinabi niya sa ere na, "Bata ka pa, siraulo ka na." Hinamon din niya ang mga taong naninira sa kanya na maglabas ng ebidensya para patunayan ang kanilang mga sinasabi. Iginiit din ni Willie na sa dami raw ng taon niya sa industriya, napakarami na niyang natulungan na staff, crew, interns at ordinaryong tao. Ayon sa kanya, kung totoo raw na masama siyang tao at imposible raw na tumagal sa kanya ang maraming empleyado at katrabaho niya sa loob ng maraming taon. Para sa kanyang supporters, malinaw daw na nasasaktan lang si Willie dahil pakiramdam niya ay sinisira ng mga viral na kwento ang kanyang pangalan at reputasyon. Pero kahit nagsalita na si Willie, hindi pa rin tumigil ang diskusyon online. Marami pa ring netizens ang nagsabing hindi na raw bago ang issue na ito dahil noon pa man ay usap-usapan na raw sa industriya ang pagiging istrikto niya sa set. Ayon sa ilang dating staff at interns na nagbahagi rin ng kanilang karanasan online, may mga ganitong kwento na raw noon pang panahon ng Wowowi sa ABS-CBN hanggang sa Wowowin sa GMA at Will to Win sa TV5. May mga kwento pa tungkol sa elevators na umano'y nakalaan lang para kay Willie at bawal daw sumabay ang ibang staff. Bukod sa mga revelasyon ng interns, muling binalikan ng netizens ang mga lumang viral moments ni Willie kung saan napapagalitan niya ang staff habang live sa ere. Sa loob ng maraming taon, ilang beses nang naging viral ang mga video kung saan makikitang pinapagalitan niya ang floor director, DJ, cameraman at production crew dahil sa mga pagkakamali sa programa. Minsan maling music cue lang or maling camera angle, agad nang maririnig sa live TV ang galit ni Willie. Isa sa pinakasikat na kontrobersya ay yung naging komprontasyon nila noon nina Ethel Buba at Ate Gay sa Wowowili noong 2013. Habang live ang programa, diretsahang pinagalitan ni Willie ang dalawa matapos umano nilang questionin ang resulta ng isang segment sa show. Sinabi ni Willie noon na naging unprofessional daw sina Ethel at Ate Gay dahil sa kanilang reklamo backstage. Pinagalitan ko si Ethel sa Ate Gay. Hindi sila professional. Sinigawan ko sila para malaman nyo. Nagalit sila dahil hindi sila nalo sa costume. Itong lahat ng ito biruan lang.
Ito'y para pasayahin kayo. Maraming viewers ang nabigla dahil ramdam na ramdam ang tensyon sa live TV. Matapos ang issue na iyon, tuluyan nang umalis si Ethel Buba sa programa at naging malaking usapan ito sa entertainment industry. Hindi lang staff at co-hosts ang minsang napapagalitan ni Willie, dahil pati audience at contestants ay nagiging sentro rin minsan ng kanyang galit. Sa isa namang kontrobersyal na eksena, pinatigil niya ang laro ng isang contestant matapos nitong amining mas nanonood siya sa ibang noontime program. Marami ang nagsabing masyado raw personal ang naging reaksyon ni Willie habang may ilan namang nagsabing gusto lang niyang ipakita ang loyalty sa sariling programa. Naging usap-usapan din ang kanyang pag-uugali noong panahon ng kanyang campaign para sa 2025 senatorial elections. May mga viral videos noon kung saan tila napapagalitan niya ang ilang supporters habang nasa campaign motorcade. Kahit sinabi niyang gusto lang niyang mapanatili ang kaayusan dahil nagkakagulo na sa pamimigay ng t-shirts at jackets, marami pa rin ang nagsabing mabilis daw talaga siyang magalit. Nadagdagan pa ito ng mabatikos siya online dahil sa ilang statements niya tungkol sa politika, lalo na noong sinabi niyang wala pa siyang konkretong plataporma noon. Dahil sa sunod-sunod na kontrobersya, marami tuloy ang nagtatanong kung masama nga ba talaga ang ugali ni Willie Revillame o masyado lang siyang istrikto bilang boss at host. Para sa mga kritiko, ang mga rules gaya ng umano'y no eye contact policy at ang public scolding niya sa staff ay malinaw na halimbawa raw ng toxic work culture at power tripping. Sinasabi ng ilan na hindi na raw bagay sa modernong panahon ang ganitong estilo ng pamamalakad dahil mas mahalaga na ngayon ang respeto at healthy workplace environment. Pero habang malakas ang pambabatikos sa kanya, marami rin naman ang agad na dinipensahan si Willie. Ayon sa kanyang mga supporters at ilang dating katrabaho, perfectionist lang daw talaga siya at sobrang taas ng standards niya dahil live television ang kanyang mundo. Hindi raw biro ang magpatakbo ng malaking noontime show araw-araw dahil isang pagkakamali lang ay pwedeng makita agad ng milyon-milyong viewers. Para sa kanila, kaya raw naging matagumpay ang mga programa ni Willie sa loob ng maraming taon ay dahil sobrang tutok siya sa bawat detalye ng production. At dito pumapasok ang isang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay marami pa ring sumusuporta sa kanya. Sa kabila ng lahat ng issue at kontrobersya, hindi maikakaila na napakarami ring natulungan ni Willie sa loob ng kanyang career. Milyon-milyong piso na ang naipamigay niya sa mga contestant, audience, at ordinaryong Pilipinong nangangailangan. Tuwing may bagyo o sakuna, isa siya sa mga unang nagbibigay ng donasyon at tulong. Noong panahon ng pandemya, tumulong din siya sa mga jeepney drivers, frontliners, at mga nawalan ng trabaho. Marami ring personal na kwento mula sa mga taong natulungan niya. May mga pamilya na nabayaran ang hospital bills dahil sa tulong niya. May mga estudyante na nabigyan ng scholarship at gadgets para sa pag-aaral. May mga ordinaryong tao ring nagsasabing na bago ni Willie ang buhay nila dahil sa tulong pinansyal at oportunidad na ibinigay niya. Kaya hanggang ngayon, hati pa rin talaga ang opinyon ng publiko tungkol kay Willie Revillame. Para sa ilan, isa siyang mabuting tao na may mabuting puso pero sobrang istrikto lang talaga sa trabaho. Pero para sa iba, hindi sapat ang pagiging matulungin para ma-justify ang umano'y masamang pagtrato sa staff at ibang tao. Sa huli, iba-iba man ang pananaw ng tao, isang bagay ang sigurado. Nananatiling isa si Willie Revillame sa pinaka-kontrobersyal at pinaka-pinag-uusapang personalidad sa Philippine entertainment industry.